Productive procrastination. Yun ang tawag sa 8 hours mo na panonood ng mga guru videos na feeling mo productive ka. Kasi natututo ka eh. Well, hindi ka productive. You see, ang guru industry, it was designed exactly for that. One time, I did a consultation sa isang teacher. Tawagin natin siyang Claire. Public school teacher from Batangas, magaling, dedicated. Yung tipong lahat ng students niya ay pumapasa. Yung mga parents nagpapasalamat sa kanya. But for 5 years, gusto niya nang mag-online business. So ginawa niya yung lahat ng tama. Nag-subscribe siya sa mga top business gurus, Filipinos, American, lahat. Nag-subscribe din siya sa akin. So meron siyang notebook or journal, yung makapal, na may mga divider pa para sa bawat guru and expertise, para mayroon siyang mga sari-sariling sections. Pinanood niya yung mga videos ng paulit-ulit. Nag-highlight, nag-notes, nag-screenshot pa ng mga slides. 5 years after, thousands of hours of content consumed, 0 products launched, 0 income generated, 0 action taken. Pero feeling niya, every single day, productive siya. Kasi nanonood siya eh. Nag-note siya, nagre-research siya. So yung utak niya nagsi-celebrate somehow. Kasi parang may na-accomplish siya. Pero wala eh. Wala talaga. Ang tawag doon, productive procrastination. You feel its progress, pero hindi. Nanood ka ng business content for hours. Check. Nag-notes ka. Check. Nag-research ka ng tools, ng platform, ng strategies, right? Check, check, check. Pero wala ka namang ibinibenta pa rin. Wala ka pa rin sinimulan kahit na ano. And the worst part with productive procrastination, hindi mo siya nararamdaman eh. Kasi comfortable siya. Safe siya. Walang risk. Walang rejection. Walang possibility na mag-fail ka. Kasi wala ka namang ginagawa eh. And your brain rewards you for it every single time. Now, one day, may pumasok na bagong teacher sa school ni na Claire. Tawagin natin siyang Marge. Ngayon itong si Marge, kilala ni Claire ito. Kilala niya na hindi siya yung pinakamagaling na teacher, average, or minsan nalilate pa. Now, as far as Claire knew, hindi naman si Marge yung tipo na may malaking business knowledge. Pero one time, na may narinig siya about Claire sa teacher's lounge. Sabi ng isa sa mga katrabaho niya, co-teacher niya, "Uy, si Marge, kumita na daw siya ng over 100,000 pesos online at may binibenta daw siyang digital products." So natigilan si Claire. Si Marge? Yung Marge? Yung bago? So kinausap ngayon ni Claire itong si Marge. Tinanong niya, "Uy, kailan ka nag-start sa online business mo?" Right? Yung paano mo siya sinimulan? Sabi ni Marge, "Anong 1 taon lang. Tinry ko lang. Di ko nga alam kung gagana eh. Pero tinry ko. 1 year lang. Tinry niya lang." So habang si Claire, 5 years na, thousands of hours ng content consumed. Puno na yung hard drive niya ng mga different online courses. Makapal na yung notebook niya sa note-taking. Pero hanggang ngayon, wala palang resulta. That's when she realized na hindi siya kulang sa knowledge. Hindi siya kulang sa information. Kulang siya sa isa lang. Yung decision to stop watching and consuming information and start taking action. Kasi alam mo yung pinagkaiba ni Marge at ni Claire? Hindi talino, hindi resources, definitely hindi connections. Si Marge, hindi niya nang hinintay na maging expert bago siya kumilos. Kumilos na muna siya. And then eventually, naging expert na siya sa mga ginagawa niya. At yun ang hindi tinuturo ng maraming gurus o mga business gurus dyan. Dahil pag natuto ka, hindi ka na manonood sa kanila. At kung titigil ka ng manood, di mawawalan sila ng viewers or followers or even customers. Mawawalan sila ng income. You see, yumayaman sila because you keep watching them. Look, I don't know if you consider me one of these gurus or not. It doesn't really matter. But what's more important is you understand this. Information is not transformation. See, long time ago, may kilalang TV broadcaster sa ABS-CBN. At kilala siya as the walking encyclopedia of the Philippines. At yung pinakasikat niyang line is this: kung walang knowledge, walang power. Actually, knowledge is not power. Action is. So my friend, hindi ka magbabago dahil sa alam mo. Magbabago ka dahil sa ginawa mo. You have known enough for years. So ang tanong, hindi na ano pa ba yung dapat kong malaman. Ang tanong is dapat, anong dapat kong gawin ngayon?